So these are the step-by-step process kung zero documents ka at wala kang kahit na anong document na pinanghahawakan sa property mo. 7 to be exact. Actually, 7 lang tong steps na to. Akala mo madali pero madami siyang sub-processes na very crucial sa pag-a-approve ng property title mo. So, isa-isahin muna natin tapos himay-himayin natin as we go on in this series. Hindi actually nakalagay sa information ang Barangay Certificate of Occupancy, but ito ang pinaka-starting point natin ng pag-a-apply dahil ito ang magiging basihan ni DENR na ikaw talaga ang totoong nagmamay-ari ng property na gusto mong patitlean. So number 1, verify land status. So, babalik tayo lagi sa DENR. DENR talaga ang una at huli nating pupuntahan. Pa-verify natin ang land status. Kung alienable and disposable, ibig sabihin pwede natin siyang patitlean. Kung hindi alienable and disposable or hindi A&D, medyo alanganin pero madaming processes at ituturo natin lahat yan. It will all be here, so follow nyo lang para masundan nyo isa-isa lahat ng kailangan natin gawin. Okay, so check if the land is alienable and disposable. And number 2, go to DENR and Senro. Ang pagpunta natin sa Senro, hindi pwedeng boka-boka lang ang request dyan. Meron tayong mga request letter na kailangang isulat. Pwede naman din sulat kamay, hindi naman sila maselan, pero mas maganda kung kaya nating i-type. So, I'll put in the comment section yung templates ng mga tamang words na pwede nating gamitin. I will write it in Tagalog and English. Pwede din namang Taglish, but I will write the template para ang request letter mo ay on point. Kung ano yung na-request mo, tama. So, tama ang dapat na ibigay ni DENR sa'yo. Madaming side kwento dyan sa mga ibibigay nila sa yung kulang-kulang, pero etong platform na to ginawa para nang sa ganon, ma-simplify ang process para for everyone at maging mabilis ang process this time para sa inyo. Kasi kami sobrang haba. Number 2, survey the land. Pwede actually tayo mag-request ng surveyor from DENR, and again, there's a different request letter for that. At alam naman natin kapag sa gobyerno, mahaba ang pila. So kung hindi ka nagmamadali, which is not always the case, lalo na sa mga untitled properties, kasi kaya ka magmamadaling patitlean ang property dahil madaming risk na nakapaligid, agaw lupa, dispute, may biglang magkiklaim, kakabaka-baka. Pinakamaganda lagi ang may pinangahawakan kang dokumento o papeles habang wala ka pang title. So, ang pinakamabilis na gawain ay mag-hire ng geodetic surveyor or ibibigay niya kasi sa iyo ang mga kailangan mong technical descriptions, kung nasaan ang area mo. Sila ang magbibigay sa iyo ng mga tamang information na kakailanganin mo sa request mo kay DENR. Ngayon, ang next na process, kailangan ay mapa-approve ang survey na ginawa ng geodetic engineer sa'yo. So, kaya unang-una pa lang tinanong na natin kung alienable and disposable siya dahil kung alienable and disposable talaga ang property, pag sinukatan siya ni geodetic engineer, mapapa-approve. Hindi siya madali, hindi din siya mabilis, pero pwede siyang mapa-approve. Nasa sipag lagi ng nag-a-apply ang pag-asenso ng process mo. Kung mas makulit ka kagaya ko, mas mabilis ka magkakaroon ng mga dokumentong panghahawakan. Pero kung paata-ata ka, always remember, ang ating upon application, upon submission of any document or any request, obliged ang ating government na mag-respond kaagad sa'yo after 3 days. After 7 days, pwede kang mag-request ulit, mag-follow up, and then the next, up to 20 days lang. Up to 20 days, kung hindi nila sinagot ang request mo, then that's account for negligence of duty. Pwede tayo mag-file sa mga tamang ahensya para dun sa mga tamad, pangit sabihin, para dun sa mababagal gumalaw na government agencies natin. Tapos na yung era natin na nagtitiis ang mga mamamayan, and we created this
channel. We're thankful for this platform para nang sa ganon, bumilis ang proseso natin at maging tama. Okay, so na-approve na ang survey plan mo, magse-secure tayo ngayon ng documents, technical description, cadastral map, lot data, lahat yan sa geodetic engineer. So, dalawa ang process. First is from DENR. Kung DENR surveyor, okay. Kung private geodetic surveyor, okay din. Mas mabilis in our case. And then, you can now apply for DENR free patent title. Ang bilis isipin, pero hindi yan ganun kadali. Yan lang, napakasimple ng proseso. Number 1, verify the land status, survey the land, pa-approve yung ginawang mapa ng geodetic survey, applyan mo na kagad. Pang number 4th step, pwede ka na kaagad mag-apply. Okay? Number 5, mag-i-investigate ang DENR. Pupunta sa lugar natin, titignan nila kung talagang may tinatawag nilang ocular inspection. Titignan kung ikaw talaga ang nagmamay-ari. Magtatanong yan sa mga kapitbahay, sa barangay, sa mga nakakapaligid sa'yo. And then, magkakaroon ng public notice. So, for 15 to 30 days, magkakaroon ng publication na si Juana at si Juan ay nag-a-apply sa lugar na ito para mapatitlean ng lupa na ito sa ganito, ganito, ganito. So, nakalist yan. Publication sa news, sa mga bulletin sa barangay, kaya kung masipag kang magbasa, sipagan mo lalo para makita mo yung mga applications mo kung talagang umaandar. And then, after 30 days, pwede ka nang i-approve at issuehan ng free patent. Ang bilis, no? Dapat ganun lang ang process. And then, after niyang mabigyan ka ng approval at ma-issue ang free patent sa pangalan mo, pwede mo na siya ngayong i-register sa Registry of Deeds. Iko-convert ang patent to original certificate of title to your name. That is the standard administrative route. Ngayon, yung mga nakapaloob dyan na request, nandoon sa mga susunod nating series sa zero document to titling serye natin.